Binakbakan ni Atty. Topacio mga kababayan, etong mga dilawan. Lalong-lalo na daw itong abogadang mukhang kengkoy mga kababayan. Sino kaya yun? Oh, yung mukha daw kengkoy mga kababayan. Sabi ni Topacio, yung nagkukunwari daw council ng ICC, yun pala mga kababayan, julalay lang pala. Hindi nga sila parte ng prosekusyon. Sila lang ang nagre-representa mga kababayan sa mga di umano'y mga biktima ng EJK na hanggang ngayon mga kababayan, naghahanap pa sila kung sino ang mga iyon. Mga mukhang kengkoy. Oh, pati si BBM damay din mga kababayan. Dito sa kanyang cabinet reset na ayon kay Topacio, hindi daw reset kundi buwiset. Panoorin niyo po mga kababayan ha. Ang pangalan noon yung kengko yung itsura na abogada. Yung ano na, konti na lang mga kababayan, ano na, mukha ng lamang lupa. Ewan na natin kung sino yun ha. Basta konti na lang daw mga kababayan. Konting-konti na lang. Mukha ng lamang lupa. I-reset yun eh. Buisit yun eh. Oh, buisit. Ngayon po ay ibinabasa ko kasi kanina yung debate. Oh. Debate. Doon sa pagre-release ni Pangulong Duterte. Nakialam na mga kababayan, no, sina Trililing, yung isang bayan, na ang sabi ni Pulong mga kababayan, na isang bangag. Dahil gusto nilang harangan mga kababayan ang interim release si PRRD. At etong mga kababayan, mga abogadang mga mukadang kengkoy, bida-bida. Sa isang bansa na ayaw pang pangalanan. Bakit karapatan nila yun? Yun nga, Actually, napangalanan ng mga kababayan pero ang nakakaalam lang, ang prosekusyon, ang depensa at ang mga judges mga kababayan, hindi lang sinasa publiko sa ngayon. Galit na galit sila doon dahil marami daw blank. na kanyang abogadin yun na i-release in the meantime. Anyway, hindi naman siya kailangang nakapiit doon sa Netherlands. Correct. Na habang nililitis kasi, di ba, prosecution muna eh. Yung prosecution muna ay yun ang magpipresenta ng ebidensya. Opo. At yung prosecution, wala pang ebidensya. Oo nga no, kinulong na ng 6 na buwan. Ilang buwan na ba? Almost 100 days mga kababayan, more or less. Tapos, wala pang naipipresentang mga ebidensya na kumpleto talaga mga kababayan ha. Naghahanap pa. Sa makatwid, nag-a-advertise na sila na, ang mga lahat ng mga gustong tumistigo, halika dito. Mayroon na silang advertisement mga kababayan na lumapit sa kanila para idiin si Duterte. Dapat yun yung si, ang pangalan noon, yung kengko yung itsura na, Kengkoy yung itsura. Kung ano mga kababayan, kung Kengkoy, naging cartoons ang mukha ng abogaga. Sino kaya yun, no? Kamukha niya? abogada na ang sabi nila, counsel daw, yung pala assistant to counsel, nireject pala sila bilang nireject ng ICC, kawawa naman. Tapos, bida-bida mga kababayan. counsel ng ICC. Napahiya pa tuloy. Oo, pinangangalandakan nila. Sila daw ay Nasabihan tuloy liar. Ni Atty. Kaufman. ICC counsel, yung pala assistant to counsel lang. Hindi nga siguro assistant to counsel mga kababayan na talagang legit. Dahil, kung assistant to counsel is, meaning, parte ka ng prosekusyon. Hindi sila parte ng prosekusyon mga kababayan eh. Wala nga silang parte doon sa kaso. Sila lang ang nagpapresenta mga kababayan na abogado doon sila ng mga biktima. Pero, hindi nangangahulugan mga kababayan na abogado din sila doon sa ICC. Sabihin, jalalay. Julalay! Hindi lang julalay. Sampid. Saling pusa. Yan ang tamang Ebidensya na sa kasobrang kadesperaduhan nila ay Desperada. nag-advertise na sila. Yan na. Biktima ng EJK. Iyan na mga kababayan, nag-advertise ang mga animal para pakakuha ng mga witness, additional witnesses. Akala ba namin umaapaw ang ebidensya? 30,000 ang mga nabiktima. Naghanap sila ng ebidensya mga kababayan. Tumistigo. Wala kayo makuha ni isa, 2, 3, 10 dyan sa 10% lang man doon sa sinasabi niyong nabiktima ng EJK? Diyan na.
punta kayo sa amin, napakahalay. Meron na siguro silang isa mga kababayan, si Kerwin Espinosa. Oh, yan. Ambulance chasing ang tawag doon sa batas. Oo. Julalay ambulance chasing. At kung yun lang ang kanilang kayang gawin sa kanilang karera bilang abogado, pagbigyan mo na at kawawa. Paniluking na nga, hindi pa natin pagbibigyan, paano naman ang buhay noon? Oh, may nagalit. Kasi Kawawa naman. Oh. Diba? May nagalit. Sabi ko, picture ko yun, hindi naman kasama sa AJK. Nandiyan. Pero yung Oo, picture, tama. Oo nga, no? yung inano, May mga display. sinali Ay, sa mga kababayan sa ilaw. picture na hindi naman biktima ng EJK. Yung ilan nga mga kababayan buhay pa. Buhay pa pero nasali doon sa picture ng mga kababayan doon sa dinadala ng mga nagrarally. Pinatay nyo? Sa litrato mga kababayan, buhay pa So, yun. yan hindi naman nila Huwag naman gano'n. kliyente, di naman biktima, gagamitin nila yung litrato. O parang si Joke, no, di ba? Yung mga Joke. mangingisda Isa pang kingkoy mga kababayan. daw, may kliyente niya, nagsampa ng demanda sa Korte Suprema. Nung nakita nung mga Tanim witness din yan si Joke, no? Siguro sabi na to Pasyo, kliyente niya o di umano, tanim kliyente pala. mga pangalan nila nasa nalathala. Teka muna, sabi niya, who you? Sabi kay Chel Joke, no? Sino siya? Oh, assuming mga kababayan, nag-aabogado kahit hindi naman siya kinuhang abogado. Siya. Zino siya. Ibig sabihin fake news sila. Kaya ang tawag dapat kay Chel Joke, no, ay Simeon. Simeon. Sinyon. Sinyon. Sino yun? Yung pala. Wale. Natatawa lang Sinyon, ngipin joke, no? ito, no? Sapagkat Sige po. etong ginagawa nila, ito, di ba? Sinabi, si Pangulong Duterte daw ay kailangang sa ICC na may hiling na i-release. Ang sinasabi agad ng mga ulalo, ng Mga ulalo. mga dilawan, uy, special treatment, ba't ganon? Special treatment daw mga kababayan. Special treatment. Paano naging special treatment yan kung andyan yan sa ruling ng ICC na pwede yang gawin? Sana hindi na lang yan ginawa dyan sa ICC na pwedeng mag-interim release. Etong mga bugok na mga dilawan mga kababayan, no? Itong mga liberal, kung hindi aayon sa kanila mga kababayan yung mga sitwasyon, sisiraan. Sisiraan. Yan ang napaka-pangit na ugali mga kababayan. Mga kasama ko, binobola po tayo nitong mga dilawan. Hindi po special treatment yan. Correct. Yan po ay nakalagay mismo sa charter, sa rules of procedure ng ICC. Oh. So, paano nag-special yan kung andyan yan mismo? Huwag niyong sabihin nahulaan ng mga taga-ICC na baka makulong si Duterte, matanda na. In case makulong, ilalagay muna natin dito. Pwedeng mag-interim release si Duterte. Oh. Ngayon lang ba yan ginawa? Hindi. Matagal na yung provision dyan sa ICC na mayroong interim release talaga. So, paano naging special treatment? Tapos sasabihin pa ni King Koy, mga kababayan konti, na mukhang mayroon daw under the table. Oh. Yan ang kanyang paningin, mga kababayan. Dahil mukhang mayroon daw sikretong pag-uusap, mga kababayan, ng prosecution at saka yung defense na hindi nila nalalaman. Oh, palibasa mga kababayan, gawain siguro nila yung under the table. Kaya yan ang naiisip nila. Na pwede pong i-grant for certain grounds na temporary liberty ang isang nasasakdal before the ICC. Kaya nga, Diba? So, hindi po special treatment yan. Kung yan ay nandoon sa rules kung hindi nila papayagan mga kababayan na mag-interim release si PRRD, tayo ang aangal na bias treatment. Oh, tingnan nyo. of procedure, hindi special treatment yan. Kasi nandun ang special treatment ay yung wala sa rules, ginagawa mo. Kaya nga special Hindi po special treatment yan. Baka yung mga nagsasabi nito na special treatment, mga special children. Hindi nila na uunawaan. At hindi lang yan, parang lumalabas tuloy, convicted na kagad Wala Kaya, pa na. katulad nitong Hindi pa nga mga kababayan? Pre-trial? Initial trial? Para sabihan ng ganong words. etong ulalong grupong to, itong grupong ito? Mga grupo ng mga ulalo. Isang sambayan ba yan? Oh, isang bangag. Ang sabi ni mga kababayan, Paulo Duterte, mga isang bangag. Sambayan?
Oh, palagay ko ito hindi dapat one sambayan ang Hindi ko po pangalan eh. kilala. Dapat one sampayan eh. Sumpaw yan. Sampay na lang eh. Oh. Dito mo naman, special treatment daw, injustice daw sa mga biktima. Eh malaki pala ang sira ng Paano naging injustice? Sila na nga ang nag-i-injustice, mga kababayan. Oh? Niyurakan nila ang karapatang pantao ni PRRD. Tapos sila pa ang may ganang manawagan ng injustice. ulo nila eh, nitong mga sambayan eh. Anong injustice ang sinasabi Mga nyo? isang bugok. Di ba? Presumed innocent until proven otherwise. Yan ay nasa Universal Declaration of Human Rights. Yan ay nasa Declaration of Civil and Political Rights ng United Nations. The bound ang lahat ng ahensya ng UN kasama ang ICC. Oo, lahat ng mga international organizations. Bound po lahat. Kita nyo, ang kaipokrituhan nitong mga Pokrito. tao na sasabing dapat daw ay nakakulong. Nasaan ang presumption of innocence? Dito lang tayo makakakita, mga kababayan, na hindi pa nagpe-present ang ebidensya. Kinulong na ang tao, mga kababayan. Mere accusation pa lang, ha? Kinulong na. Kinidnap pa. Hindi pa mga kababayan eh. Tapos magpa-submit ng ebidensya yung mga bugok na mga nagsampa ng kaso sa ICC na mga makakaliwa. Hindi pa naman proven guilty. Hindi naman mapeperwisyo yung mga biktima na nagre-reklamo kung may biktima ka kasi sinasabi nyo 37,000 eh. Nasaan yung mga 37,000 yun Diba hanggang ngayon? 40 lang? 43. Ang isinampa nilang mga kababayan, pinatay daw ni Digong doon sa ICC. 43. And in the span of 7 years, 11 years. At hindi pa daw si Digong ang pumatay talaga daw, mga kababayan. Indirect suspect lang siya. So, paano nyo mapapatunayan? Kahit sino, mga kababayan, pwedeng mag-imbento na pinatayan ni Duterte. Meron kayong CCTV? Ang kanilang witness, mga kababayan, Matubato, Las Cañas. Yung mga sinungaling na mga kababayan na prove na sinungaling doon sa hearing, Senate hearing at sa Congress. Tapos eto ngayon, star witness ang mga animal. Ang dami nga, kay 13, kay 20, hindi nga naman nila mapangalanan. Kahit 5,000 lang palagay ko, hindi mapapangalanan Nasaan? itong mga ulalong ito eh. Hindi nga, ang akin, kita mo ha, Yan ang fake news, mga kababayan. Pinaka-fake news, mga kababayan, na pinapakalat ng media, pinapakalat ng mga bangag. pag sinasabi natin, ba't si Franz Castro nasa Kongreso pa, nasa House pa, may conviction, presumed innocent. Si Franz Castro, convicted na, innocent pa rin para sa kanila. Oh, di ba? Akala ko ba convicted? Ewan ko nga sa kanila eh. Si Daila de Lima, pag Si Saba, pinalaya nga. sinasabi natin na ganito, ganon, presumed innocent. Pero ba't si Pangulong Duterte walang presumption of innocence? Paano? Ito yung mga kaulaluan at kaipokrituhan itong mga tao ito ha? Just Pero ang problema, mga kababayan, kapag may interim release, hindi rin natin makakausap si Tatay Digong. Para siyang na-excommunicado, mga kababayan, bawal nga mag-gadget, mag-internet. Bawal makipag-usap outside sa kanyang family justice member. daw sa victims ng EJK. Yung Kabataan Party List, may tao na, identified na. Kayo hindi maka-identify ng victim eh. May victim na, may tao na, may muka na. Yung ni-rape ng Kabataan Party Oo List, nga. wala namang kayo sinasabi. Yung mga kampon ni Raulul Manuel, mga kababayan, kahalayan ang mga pinaggagawa. Oo, Diyos ko. yung nagre-recruit ng NPA ng mga tao na papatay, documented, may pangalan, Oo. may circumstances, kailan, Kompleto yung dokumento, mga kababayan, sa NTF-ELCAC. Pero pikit mata ang mga otoridad, mga kababayan, sa kanila. Ewan lang natin kung bakit. saan, paano napatay, ni-recruit ng Kabataan Party List na kasama si Sara Elago dyan at si Raul Manuel. At Si Raulul, umamin na mismo yung mga kababayan, mga NPA, dati, nang surrender. Andun si Raulul. Turo siya nung isang recruit na siya ang nag-recruit kaya namamatay yung mga recruit. Presumed innocent. Wala naman din kayong sinasabing paano yung biktima nitong mga leftist organization ng armed insurgents. Naging pa, mga kababayan, kongresista pa, Kabataan Party List representative. Sumisipsip ng pera ng bayan. Ginisa tayo sa sarili nating mantika eh. Ito, mga kalaban ng gobyerno, mga kababayan, doon pa nagkumukuha ng lakas sa gobyerno din mismo. Agency, Animal. di ba?
Yun ang masakit. Yun ang kaipokrituhan niya. Si Joma Sison, ang nasirang Joma Sison. Ang nasira ang ulo, Kaya Joma naman Sison. naging good communist na siya. Good. Dahil andun na sa Netherlands, no choice siya mga kababayan. Pero kahit pa, wala na siya, di na siya humawak ng armas doon sa Netherlands. Siya pa rin ang nanatiling utak mga kababayan eh. Siya ang nagko-command doon sa mga NPA sa Pilipinas. Terorista na nga ang mga NPA eh. Ang utak andun mga kababayan, protektado ng the Netherlands. Na ngayon, si Duterte pa ang kinulong. Mabuting komunista siya. Because the only good communist is a dead communist. Kaya pala mabuti. Dahil patay. The good communist, Joma Walang mabuting komunista. Unless patay ka na. Sison, hindi ba nung nabubuhay siya, inamin niya, siya Nung nabubuhay siya, bad communist. nag-umpisa ng communist insurgency dito, libo-libo na. Yun ang dapat kasuhan ng crimes against humanity mga kababayan. At yung mga kasamahan niya. Pati yung asawa niya mga kababayan na ang apelido is Dilima. Yung mga taong iyan ang dapat parusahan ng crimes against humanity. Tapos etong mga leaders mga kababayan kasama ng mga legal friends sa Pilipinas na connected sa NPA. Yan. Tapos sa baliktad pa mga kababayan, eto pang mga ideology nila mga kababayan, mga sumasamba sa mga komunista. Eto pa ang nagsampa ng kaso kay Tatay Digong. Baliktad. Naniwala din ang ICC mga kababayan na unang-una, ewan lang natin na, yung the Netherlands, kinanlong si Joma Sison eh. Anong parte nyo sa NPA? Baka kasali kayo sa nagpo-protekta dyan sa mga NPA dahil kinanlong nyo si Joma Sison eh. Andyan pa yung asawa ni Joma Sison na Dilima ang apelyido. Kaano-ano kaya yan sa ba? Wanted siya rito, marami siyang kaso dito. Nandun sa Netherlands, merong asylum. Malayang umiikot doon, wala naman kayo sila. Nagpa-party pa, ang daming mga babae mga kababayan, nagkakanlungan. Ay nakong Jomakol Season. Sabi, may kaso rin dito, wala kayo sinasabing paano yung justice dun sa mga nabiktima ng communist insurgency ni Joma Sison. Yan ang dapat Communist sampahan. Party of the Philippines, yung mga iba pang mga communist front organizations, ang NPA. Yun lang. Diba? Dapat itong mga legal fronts na notado na mga kababayan na mayroong koneksyon sa NPA, hindi na yan pinapapasok mga kababayan dapat sa sa Kongreso. Dahil parang yan ang nagpa-fund mga kababayan doon sa naghihingalo nilang grupo. Yan ang dapat i-audit mga kababayan. Kakampi nila, CPP, okay. NPA, NDF. Ngayon binusog ni na Tambaluslos dahil ginawang aso ni Tambaluslos. Magkano kaya mga kababayan ang nakuha nilang pondo? Nasaan ang justice to the victims itong makakaliwang grupong to? Mga sundalo yan, mga pulis, biktima, pinapatay, Sparrow unit, etc. Nandoon, nag-i-enjoy party-party lang. May kakilala kami mga kababayan, inambush. Ang tatay niya, kasama sa na-ambush ng NPA. Walang kalaban-laban mga kababayan dahil nasa patrol car eh. Pinalibutan mga kababayan ng mga NPA 50 plus. Tapos yung sakay sa patrol car, 3 o 5 lang ata sila. Tinadtad ng bala mga kababayan. Yan ang crimes against humanity. Wala nga kalaban-laban. Walang chance na mga kababayan. Lumaban. 50 to 100 ang mga NPA ang rumatrat mga kababayan Si Joma Sison sa Netherlands, wala naman kayo sinasabi. So don't ask, huwag kami. At hindi na po Don't ubra. ask. Booking na po yung kahipokritihan ninyo. So, Kamuntikan pang nadulas ang bunganga ni Eto, Pastor. natatawa na lang tayo rito. Naglabas ng pahayag! At sa notang yan, Pangulong Marcos. Ano daw? Siya ba ay ibang topic naman mga kababayan. Napakahigpit. Oh. Napakahigpit. Di ba? Sa kanyang mga kababayan, bagong podcast ngayon, bagong propaganda. Galing-galingan talaga si Dayunior mga kababayan na as if na siya talaga ang tagapagligtas na alam niya talaga ang buong problema ng ating bansa. Ay, Diyos ko, ang pambubudol na naman. Saan? Sa kanyang pag-a-assess o kanyang pag-a-analyze o pagsusuri ng performance ng mga opisyal ng gobyerno. Yung hindi daw After election, mga kababayan ginawa niya yan. Napagtanto niya na, pangit na itong performance dahil kaunti lang ang nanalo ng Bagoong Pilipinas. Yun mga kababayan, nag-reset. Cabinet reset, di umano, puno.
tatanggalin sa pwesto. Right. Ang problema, yung unang-una, yung definition ng delivery. Ang definition ng delivery, yung gagawin yung gusto niya mangyari at all cost, kahit Kahit mali. kahit labag sa batas, kahit labag sa konstitusyon. Oh, yan ang kanyang gustong mga gabinete, mga kababayan. Yung sunod-sunuran lang sa kanya, kahit mali. Oh, yan ang sabi ng Topacio. Kung di ka susunod sa kanya, paharang-harang ka, ang sabi ni BBM, umalis ka. Oh, kahit pa'y tama ang iyong ginawa, mga kababayan, katulad ni Guevara. Tama yung ginawa ni Guevara Alam niya na lumabag sa batas ito si BBM, kaya tinanggal siya. Torre, di ba, ginantimpalaan. Mm. Sa paglabag niya sa konstitusyon, Oh, ginantimpalaan, siya. Turimao. Di ba? Si Rebullion, niretain. Sa Niretain. paglabag niya sa konstitusyon, si Boying, Boying. Oh. Pati si John Vic. Oh, maraming ganyan. Wala namang inaalis si Jay Ruiz nga, nakipagkontrata sa gobyerno, ni-reappoint. Ni-reappoint si J. Ruiz, mga kababayan. Tapos si Gibo. Si Anyo, na siya nag-traitor din sa ating dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Kabinet din yan ni Digong. Tinraidor ni Anyo, ni-retain. Dahil, certified ahas. O, i-retain natin ito. Nakita mo, nakita na niyan yung tutol, yung pagtutol. Nakita na niyang may baggage. May Baggage! political baggage na agad pagpasok sa Presidential Communications Office nung pinuno, nung sekretary. Kinuha pa rin. Nakita na niyang dinefer na ng Commission on Appointments. Sige, ano na yan? For the second time around, i-bypass nyo na naman yan. O, i-reject na, tuluyan. Confirmation ni Ruiz. Signal na po yun That is the writing on the wall. Nire-appoint ulit ni Ngagva, mga kababayan, Oh my God. Na ayaw noong nasa Commission on Appointments ito sa iyong nominee. Bakit mo pa i-re-appoint? Napakahalaga So ba? nga- Wala na bang pwedeng mag-communicate na hindi nakipagkontrata sa gobyerno at walang Gusto kasi nila, mga kababayan, tuta. Tuta. Yung mga walang utak, mga kababayan, kaya nagkandeleche-leche. Basta susunod lang sa kanilang gusto. Okay na. Kahit pa'y walang silbi sa mga mamamayang Pilipino. sabi na from day one wala nang ginawa kundi sa halip na yung Pangulo ang depensahan, sarili niya dinidepensahan. Mali. Yung kanyang scandal, so to speak. Tama man yun o mali, meron Oh, may iskandal agad kapapasok lang, mga kababayan. Gabinete is just like Caesar's wife. Yes. Dapat wala Caesar salad. ng kahit anong dumi. Sino yung Caesar's wife? Walang Ang bahid? ginagawa niyo, mga military, tinatanggal niya, yung alam niya hindi kakampi, Mali. etc. etc. Yung mga tao, yung cabinet, wala nang naniniwala dyan Parang nasisira siya ng advisor yata. Yung mga revamp na yan, wala na siyang, wala na Revamp. So tama pala si Gadon, useless ang kanyang pagsasabit ng mga kababayan, resignation, dahil i-absorb lang naman siya ulit. Oh, sabi ni Gadon, hindi ako kasali dyan. Tinabla ni Castro, sabi, kasali ka. Akala natin matatanggal na talaga, mga kababayan. Ayun, inabsorb. Si Guevara lang ang ginurgor, mga kababayan. Iniwala kasi wala naman tinatanggal Tatanggalin mo yung pinakamatino, si Maynard Guevara. Natutuwa sa iyo niyan. matino Dahil yun. lang hindi yung stand mo salungat. Talagang yun naman talaga ang trabaho ng Solicitor General. To correct. The People's Tribune to correct. Ayun. To advise. Mali To yung advise. pag ayaw niya yung advice. Sana si Guevara, mga kababayan, nung natiktikan na niya, ganun pala ang ugali na si Bangag. Umalis na siya ng kusa. Pero at least pala, mga kababayan, mayroong nagawang isa si Guevara. Nung pagsupla niya, mga kababayan, sa acquittal ni Sabah, binaran niya, mga kababayan. Nag-apila siya sa Court of Appeals at kinatigan. Na-invalid, mga kababayan, na ang acquittal ni Sabah. At anong nangyari, mga kababayan, sa pagpapa-invalid noon? Akala natin balik sa kulungan itong si Sabah. Ayun, nagbida-bida pa, mga kababayan, gusto pang mag-prosecutor ulit. At sa pagkakataong ito, si Sara Duterte na naman ang kanyang inaatake, mga kababayan, dahil wala na tapos na. Goodbye na si PRRD, andun na sa ICC. Si Sara naman ang kanilang inaatake. Kahit tama, ayaw niya. Diba? Kamote. Kamoteng kahoy. Mabigat Ibig sabihin, nagiging negative tuloy yung itsura ng presidente natin. Kawawa naman. Tagal na.
Alam mo, sa Kawawa. Buti nga sa kanya. sobrang baba. Bababa na yan ng pwesto mga kababayan na pinaka nasusuklamang presidente sa Pilipinas. Akala siguro niya, nakakalimutan pa rin natin kung anong ginawa niya kay Tatay Digong. Siya ang nagpatapon mga kababayan kay dating Pangulong Duterte, tandaan nyo yan. Ang pagmumukha ng BBM na yan, siya ang nagpatapon kay Tatay Digong sa ICC. At kung uuwi mang bangkay si Tatay Digong dito, sabi ni Hanilet mga kababayan, humanda kang bangag ka. Ang kredibilidad Ayun niya. nga. Di ba ngayon ay Lumiliit Martes? yung ano niya, porsyento. Di ba ang Martes ngayon? Opo. Pag pumunta siya sa, Wala nang tiwala ang tao. pag nag-broadcast siya, sinabi niya, mga kababayan, Baliktad kasi kung ano ang sinasabi niya mga kababayan, baliktarin mo yung ang totoo. mga kababayan, ngayon ay Martes. Kukuha ka pa ng kalendaryo. Tingnan mo pa sa kalendaryo mo sa Google. Are you sure what is ngayon? Mambubudol ka eh. Tama yung sinasabi niya. Oh. Mga kababayan, sabi niya, ngayon ay June 17. Tingnan mo muna. Oo nga, check mo muna, hindi po ba siya paniniwala? Umuulan sa labas. Ha? Teka muna ha. Tingnan ko muna sa bintana. Bakit ang init? Bangag ka talaga. Napakasinungaling ka. Hindi agad-agad. Oo. Ayun lang. Oo, yun ang naging... Yan na, wala nang tiwala mga kababayan ang tao sa kanya. Yan Sayang naman. Kare-reject lang, sinabi lang, ay, titingnan natin yung performance, reset, cabinet reset. Cabinet reset. Ni-reappoint mo. Yung basically, binaypass ng commission on appointments, hindi reset yun eh. Ano? Reset yun eh. Hindi reset, Marami hindi nakabimbit. buisit. Iluklok, itry din, di ba? Kulok-kulok. Dapat ganun po, Luklok. wag po yung, kumbaga, itry mo lahat. Lahat na nag-a-apply. Hindi kasi, That should be. ang nangyayari rito sa Ang problema pa mga kababayan, bakit hindi nakakasuhan yung si Montulfo mga kababayan? Hindi nila pinansin eh. Totoo ba yung sinabi ni Montulfo na mayroon daw gabinete si BBM na tinatawag lang na Little President ang kababayan na pinipirahan daw ang mga appointments? Bakit hindi niya nakakasuhan si Tulfo? Totoo ba? Ewan na ating natin. bansa, akala nila pag sinabi ng Pangulo, ito gagawin natin, ganito, ganon. Akala nila nangyari na. They are Hindi pa. substituting words for actions. Bago sasabihin nila, Putting words in achievement your ng mouth. Presidente, sinabi niya ganito, sinabi niya ganon. Kahit po sabihin niya yan, Walang hindi naman naniniwala. mangyayari yan kung hindi niya magagawa. Ayun lang. Hindi naman siya Panginoong Diyos na pag sinabing let there be light, there was light. O, di ba? Yan ang problema din kay BBM mga kababayan. Ang daming pantasya. Kung makikinig ka sa kanya mga kababayan, parang pinakakuan ka ng langit. And then iba yung mga nangyayari mga kababayan on the grounds. Di ba? Hindi siya creator eh. Kaya yan ang mabigat, kaya nasisira po ang kredibilidad. We should refrain, Mr. President, from using mga empty words and promises. Empty words and promises. Budol. In short. Budol. Unity, nakikita naman. Unitae. Wala Balik ang nangyayari. Anyway, sa notang yan mga kasama, hanggang bukas ay Hanggang bukas! Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.